Gusto ba natin talaga ng katotohanan? Gusto ba natin ng tunay na kaalamang galing na rin sa hindi na bagong katotohanan? Subukan mong ibatay ang lahat sa Biblia at hindi lang muna sa kahit anong aral ng sinumang simbahan. Huwag tayong maniniwala na sila lang ang may kakayanang umunawa at mangaral sapagkat kaloob iyon sa kanila. Tayo lang kapatid ang makagagawa nito sa ating sarili. Dahil sapat para sa lahat at hindi magkukulang ang mga naipasulat ng Espiritu ng Diyos sa Biblia. Tayo lang sa huli ang mananagot sa Diyos at hindi maipagtatanggol ng kahit sinong simbahan o samahan. Ang ating magandang nararamdaman ay hindi laging basihan na tayo ay nasa katotohanan. Marami ang napapahamak dahil sa pagsunod sa kanilang damdamin, sapagkat hinahanap nga ng katawan ang kung saan ay mas madali, siya ay maginhawa at doon siya ay nasisihan. Ganoon rin kung saan sila ay marami, ito ay kanilang kalakasan at itinuturing na parang kasiguruhan. Ngunit ang nasa katotohanan ng salita ng Diyos, kahit itakwil man at makaranas ng hirap at pait, ay gumagawa pa rin at nagpapatuloy kahit may pagtitiis, makasunod lang sa ipinagbibiling salita ng kanyang Panginoon. Alalahanin na hindi rin katiyakan ng katotohanan ang pagkampi sa nakararami, sapagkat naliligaw pa rin kahit ang sumusunod sa lakad ng karamihan. Marami ang nakatayo na rin kay Jesus bilang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Ngunit bakit naging marupok at mabuhay ang kanilang paniniwala? Tulad sa isang gusali na hindi kumpleto at mahina ang materyales na ginamit, nagiging marupok ito. Gayon rin sa ating pananampalataya sa Panginoon, kung hindi nagbabase sa kumpletong salita ng Diyos at sa mga tunay na kaganapan sa Biblia bilang ating padron, magiging mauga ito at hindi pwedeng masandalan. Kung ang ating mga kapatid ay tunay na nagbabasa at nagsasaliksik ng salita ng Diyos sa Biblia at ginagawa nila itong pangunahing batayan ng kanilang paniniwala, hindi na sana sila labis na bibilib at tatangan lang sa mga aral ng tinitingala nilang tao. Kung minsan ay parang dinidiyos na nga nila na kahit ano ang kanilang marinig sa Kanya, ay iyon na ang tinatanggap nilang katotohanan. Lalo't kung ang nangangaral ay magaling sa pananalita at nagpapakita ng magandang katayuan sa buhay. Mga kapatid, subukan nating mag-reset at bumalik sa orihinal na layunin ng mga sulat sa Biblia upang magkaroon tayo ng sariwang pangunawa. Walang bahid ng pagkampi sa sinumang samahan at simbahan, kundi sa Diyos lang. Upang sa gayon ay tunay tayong makapagpasakop sa kapangyarihan ng mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos. At kung tayo ay naniniwala na sa purong salita at paliwanag ng mga kaganapan sa Biblia, makatatayo na tayo sa katotohanan at hindi na basta madadala ng kahit sinong kamalian. Makakaya na nating basahin at pakinggan ang kahit hindi kilalang paniniwala sapagkat dito na natin masusubok kung totoo iyon at kung base nga sa katotohanan ng Biblia. Ito na rin ang magiging simula ng iyong tunay na pag-iibanghelyo. Walang kinakampihan na kaparaan ang gawa ng tao. Gamit ang puro, payak at dalisay na makapangyarihang salita na galing sa Espiritu ng Diyos. Marami ang maaaring hindi sumang-ayon sa aking mga paliwanag. Hindi na ito ang mahalaga, kundi ang mahikayat tayong magtiwala lang sa purong kapangyarihan ng salita ng Diyos ay sapat na. Ito ang aking kalayaan sa Panginoon. Walang pagkakatali at pananagutan sa kahit sinong pinaglilingkurang pangalan ng simbahan na may kanya-kanyang doktrinang pinangahawakan. Ang aking kalayaang tumanggap rin ng pagkakamali kapag itinutuwid ng salita ng Diyos. Sapagkat iisa ang aking tunay na Panginoon at Hari, naglilingkod sa kanyang kaharian at hindi sa ginawa lang ng katalinuhan ng tao. Tunay na walang kinakampihang samahan, sapagkat ang aking Panginoon ay hindi nga nagtatangi ng tao, ngunit tumutupad sa kanyang pangako ng buhay sa mga nagiging tapat sa kanyang mga bilin hanggang sa huli. Akin rin ang kalayaan na tanggapin at kumilala sa lahat ng kanyang mga ginanap na.
Kaya't dalangin sa Panginoon na patuloy tayong gabayan lang ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Amen.